Ang akala ni Andrea ay tototohanin ni Tyrone ang sinabi nitong gagamitin nila ang regalo ni Judge Montero na 1-week trip to Macau. Kung tinakot o pinaasa lang siya nito ay hindi niya alam. Nag-impake pa kuno sila ng mga kailangan nilang gamit sa tig-isang luggage. Iyon pala ay hindi sa airport ang punta nila. Naisip ni Andrea na baka may binabalak lang ito na kung ano sa kanya. At kung mayroon nga, kailangan niyang alamin iyon bago pa siya maunahan ng kanyang asawa. Saan tayo pupunta? Usisa niya habang tinatahak nila ang kahabaan ng SLEX. Kanina pa sila walang imika ni Tyrone. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na wala itong kainti-interes na kausapin siya. Sa bahay ko. Seryoso na wika ni Tyrone. Ha? Bahay mo? Pero hindi ba sa mansion tayo titira? Sinuryapan lamang siya nito at nginitian na mapakla. Surprise! Well, get used to it, Andrea. Mahilig kasi ako sa mga sorpresa. Napayuko siya at nakagat ang ibabang labi. Hindi sila sa mansyon titira? Kailangan ba niyang tawagan si Don Pablo o ang mga kapatid niya para humingi ng tulong? Paano kung may gawing masama sa kanya si Tyrone? Umiling siya at pinalis ang masamang ideyang pumapasok sa kanyang isipan. Siniguro sa kanya ni Don Pablo na hindi nananakit ng babae ang anak nito. Kailangan niyang panghawakan ang sinabi nitong iyon. Pwede ka namang humiga riyan. Hindi naman ako masamang tao para katakutan, di ba? Maya-maya pa ay basag ni Tyrone sa mahabang katahimikan. Kinalma ni Andrea ang sarili at inutusan ang sarili na huwag mawala sa konsentrasyon dahil lang malapit sila sa isa't isa at langhap na langhap niya ang bango nito. Hindi rin siya dapat magpakita ng takot dito. Lalong hindi dapat ipahalata na nanginginig siya tuwing tinitingnan siya nito. Paano niya magagawa ang kanyang misyon kung sa tingin pa lamang ni Tyrone ay nanghihina na siya? Hindi ka naman nag-iisip na tumalon mula sa kotse at tumakas, di ba? Tila naaaliw na sabi ni Tyrone. Bakit ko naman gagawin yon? Dahil alam kong takot ka sa akin. Wika pa ni Tyrone. Hindi na lamang siya nagsalita pa para hindi na sila mag-argumento. Kung magsalita at kumilos ito, para napaka-perfectong tao nito. Itinuon na lamang ni Andrea ang tingin sa daan. Dala marahil ng pagkabagot dahil sa nakakabinging katahimikan at pagod, ay hindi niya namalayang hinila na pala siya ng antok. Don't be fooled by her sweet innocent face, Tyrone. Ngaling-ngaling pagalitan ni Tyrone ang kanyang sarili dahil hindi pa rin niya magawang alisin ang tingin sa nahihimbing na si Andrea. Kanina pa sila nasa Tagaytay, sa tapat ng bahay na tinirhan nila ng kanyang mami noong lumayas siya sa mansyon, ngunit hindi pa rin siya kumikilos para gisingin si Andrea. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili dahil sa bukod na napako na ang mga mata niya sa magandang mukha nito, parang nakaramdam pa siya ng kakatuwang damdamin na ayaw niyang pangalanan habang nakatunghay rito at pinapanood ang payapang pagtulog ng kanyang asawa. What's so special about you that I can take my eyes off you? Nayayamot na tanong ni Tyrone sa kanyang sarili. Napailing ang lalaki at marahas na bumuntong hininga. Bumaba siya ng kotse at binuksan ang pinto ng passenger side para pangkuhin ng asawa at ipasok sa bahay nila. Maingat na inilapag niya ito sa malambot na kama. Palabas na siya ng pinto nang maramdaman niyang umibo ito, kaya binalikan niya ito. Dahil hanggang tuhod lamang ang floral dress na suot ni Andrea, bahagya iyong lumilis pa itaas na magbago ito ng posisyon. Nalantad sa kanya ang maputi at makinis na hita nito na animo kay lambot at kay sarap haplusin. Napalunok si Tyrone. Hindi niya alam kung dapat niyang pagtawanan
o suntukin ang kanyang sarili dahil naapektuhan agad siya, samantalang ang mga hita pa lamang nito ang nasilayan niya. Umayos ka, Tyrone. Tiisin mo na huwag mahalina sa ganda ng asawa mo. Ibinaling niya ang tingin sa mukha nito. Automatikong kumilos ang kamay niya para hawiin ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Andrea. And once again, he was mesmerized by Andrea's angelic face. Bumuntong hininga si Tyrone. Pagkatapos niya itong kumutan, ay lumabas na siya ng silid bago pa tuluyang maputol ang gahibla na lamang niyang pagtitimpi na huwag itong halikan. At ang pinakamatindi sa lahat, nang kalokohang pumapasok sa nababaliw na yata niyang pag-iisip to stay beside her, touch her, and feel the warmth of her body. Kinaumagahan, naghanda si Andrea ng almusal nila ni Tyrone. Pagkatapos niyang ihanda, ang hapag ay pinuntahan niya ito kung saan ito natulog. Hindi ito natulog sa kwartong tinulugan niya dahil nang maalimpungatan siya ng madaling araw, wala na siyang katabi sa kama. Hinanap pa niya ito kung saan sa natitirang 3 kwarto ito natulog. Natagpuan niya si Tyrone sa katabing kwarto niya. 2 beses siyang kumatok sa pinto. Nang hindi ito sumagot, ay maingat na pinihit niya ang sirunda ng pinto at binukas iyon. Lumapit siya kay Tyrone at tumingkayad. Saka tahimik na pinagmamasdan ang mukha nito. Kulang yata ang salitang gwapo para i-describe niya ang kanyang asawa. Napapangiti siya habang hinahaplos ng ituturo niya ang bawat parte ng mukha nito. Tumigil ang kanyang daliri sa mga labi ng kanyang asawa. Parang ramdam pa rin niya ang init ng mga labi nito sa mga labi niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang hayaan na lang muna ito sa pagtulog. Pinagmasdan uli ni Andrea si Tyrone ng ilang sandali. Tatalikod na sana siya nang magsalita ito. Hindi naman kaya matunaw ako sa ginagawa mong yan? Tanong ni Tyrone sa nakapikit pa ring mga mata. Nanlaki naman ang mga mata ni Andrea. Sa gulat niya, ay pabagsak na napaupo siya sa sahig. Nang imulat ni Tyrone ang isang mata, ay tinitigan siya nito. Mas magiging masaya ko kung hahalikan mo ko, wika ni Tyrone na sinundan pa ng tawa. Napaawang ang mga labi ni Andrea. Pakiramdam niya ay namumula ang buong mukha niya. Tumayo siya at inayos ang kanyang sarili. Handa na ang almusal. Sumunod ka na lamang. Iyon lamang at dali-dali na siyang lumabas ng kwartong iyon. Nang sa wakas ay bumaba na ito sa kusina. Nakaligo na si Tyrone at nakasuot ang polo shirt at puting walking short na bumagay sa sneakers nito. Simpleng-simple lang ang ayos nito pero dalang-dala nito iyon na para bang isa itong modelo na kahit ano pa ang isuot ibabagay rito. Binigyan niya ito ng tinidor at bread knife saka pinagtimpla ng kape. Nagtaka siya nang hindi man lamang nito ginagalaw ang pagkain na kahain sa harap nito. Sa halip, nagbasa ito ng dyaryo habang umiinom ng kape. Sumimangot si Andrea nang magsindi ito ng sigarilyo. Hey! Anito nang agawin niya ang sigarilyo mula rito. Hey ka rin dyan! Pakli naman niya. Bawal manigarilyo sa loob ng bahay at masamang ipagpalit ang mga pagkain yan sa isang sigarilyo para sa almusal. Nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone at bumalik na muli ang bangis sa gwapang mukha nito. Bago pa nito mahablot sa kanya ang istik na sigarilyo ay lumayo na siya rito. Itinapat niya iyon sa gripo saka itinapon sa basurahan. Sumimangot naman ang mukha ng asawa na umupo ito sa tabi niya. Nginitian niya si Tyrone na nakakaloko. Kain ka na? Utos ni Andrea. Kape lang ang iniinom ko sa umaga. Malamig na sagot nito.
At sino ka para pagwawalan akong gawin ang mga gusto kong gawin sa loob ng aking pamamahay? Bahay mo ito? Kunwaing gulat na sabi ni Andrea. Oo, bahay ko ito. Binigyan niya ito na nadududang tingin kaya umiling ito. Hoy Andrea, hindi ko kailangan ang opinion mo para magpaliwanag kung bakit o paano ako nagkaroon ng sariling bahay. And let me remind you, hindi porka dinala kita rito, magpi-feeling wife ka na sa akin. Uulitin ko sa'yo, kasal lang tayo sa papel. Tumayo si Tyrone at padarag na ibinaba sa mesa ang hawak na dyaryo. Teka, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis na hindi man lamang nag-aalmusal. Huwag mo namang sayangin ang mga pagkain niluto ko. Sigaw naman ni Andrea. Tingin ko wala ka ng pakialam, Andrea. Aalis ako kung kailan ko gusto at pupunta ako kung saan ko gusto. Kung ayaw mong masayang mga yan, edi ubusin mo. Inis pa din na wika ni Tyrone. Sinundan ito ni Andrea at sinubukan pa rin niyang harangin hanggang sa garahe. Sige na. Papayag na akong umalis ka, pero ngayon lang to ha. I-promise mo na pagbalik mo, may nahanap ka ng trabaho. Wika pa ni Andrea. Natigilan naman si Tyrone, sakmang pagbubukas sa pinto ng sasakyan. Anong sabi mo? Tila hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Inulit niya ang sinabi niya. Tumawa ito ng pagak. Bakit, Andrea? Nakukulangan ka ba sa perang binibigay sa'yo ni Daddy? Hindi pa man siya nakakasagot ay umalis na ito. Napabuntong hininga na lamang si Andrea habang tinatanaw ang papalayong sasakyan nito. Bakit ganoon ang tingin nito sa kanya? Wika niya sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga araw. Saan ka pupunta, Tyrone? Pahabol na tanong sa kanya ni Andrea nang makita nitong palabas siya ng bahay. Walang emosyong humarap siya rito. Nababasa niya sa mga mata nito na natatakot ito sa kanya. Halata rin niyang nilalakasan lamang nito ang loob para makausap at matingnan siya sa mga mata kapag nag-uusap silang dalawa. Hindi lang niya alam kung ano nagtutulak dito para huwag dumistansya sa kanya at tumakbo palayo gaya ng nais nito na nababanaag niya sa mga mata nito tuwing magkakaharap silang dalawa. Ang gusto ko lamang naman ay kumain ka ng almusal bago ka umalis sa kung saan. Nayayamot na nagsalita si Tyrone. Kung ayaw mo masaktan, manahimik ka na lamang. And let me do my own thing, okay? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pakialamera nang hihimasok sa buhay ko. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na sa papel lamang tayo kasal? Hindi mo ba maintindihan ang ibig kong sabihin nun? Okay, kung hindi, ipapaliwanag ko sa'yo at makinig ka na ayos, Andrea. Una, dahil sa papel lamang tayo kasal, wala kang karapatang usisain ang mga activity ko. Kung saan ako pupunta, o kung sino ang kasama ko, o kung kailan ako aalis at babalik. Kung ano man ang gusto kong gawin, nakatalikod man ako o nakaharap sa'yo. Wala kang pakialam. Naintindihan mo ba ako? Wala itong sinabi, pero naaninag niya sa mukha nito, tila nasaktan ito sa mga sinabi niya. Napabuga siya sa hangin. Sige na, bumalik ka na sa loob. Maglinis ka ng bahay para may magawa ka. O lumabas ka rin kung gusto mo. Huwag mo na ako ibilang sa pagkain lulutuin mo para hindi masayang. At huwag mo na akong hintayin kung uuwi ako. Bumakas ang pag-aalala at lungkot sa anyo ni Andrea. Ha? Saan ka? Natigilan ito ng marahil ay mag-sink-in dito ang mga sinabi niya. Tumango na lamang ito at yumuko. Kung ganoon, mag-iingat ka na lamang. Parang bigla siyang naawa rito. Parang gusto niyang yakapin ang asawa hanggang sa mabura ang lungkot sa maamo nitong mukha.
Lihim na pinagalitan ni Tyrone ang kanyang sarili. Hindi niya nagustuhan ang reaksyon ng puso niya. Bago pa siya mawala sa katinuan, ay tinalikuran na niya si Andrea at iniwan. Ano ba nangyayari sa'yo, Tyrone? Galit na sabi niya sa sarili habang nagmamaneho ng matulin palayo sa subdivision. Hindi ka dapat makaramdam ng awa sa babaeng yun. Hindi dapat. Wika niya sa kanyang sarili. Don't you dare to laugh at me, Teo. I swear, I had no idea about this. Sabi ni Tyrone nang ibaba niya sa mesa nito ang lunchbox na dala niya. Nanunukso namang tiningnan siya nito kapag kuwan ay malakas na tumawa. Kumuha siya ng isang papel sa makalat na mesa nito, saka iyon nilamukos at ibinato rito. Pare, you're so lucky to have Andrea. Sa panahon ngayon, bihira ang mga babaeng katulad niya. Tatawa-tawa pa rin sabi ni Teo. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi ko iniakyat dito ang peseng lunchbox na ito para lang pagtawanan mo ako. I brought you that to show you how sweet Andrea is. Pagdugtong nito sa mga salitang hindi niya masabi-sabi. Yes, I mean, no. Hindi kaswitan ang tawag doon. Ano sa palagay mo ang tawag doon, Aber? Bumuntong hininga si Tyrone. Hindi ko alam, pare. Sumipol ito at ngingisi-ngising tiningnan siya. Baka naman nahuhulog ka na sa kanya, bro. Napalingon siya ng marahas dito. That is never. As in never going to happen. Seryoso, nawika ni Tyrone. Pare, sa tingin ko naman, ay mabuting tao ang asawa mo. Bakit kaya hindi mo siya subukang mahalin? Who knows? Siya na babaeng matinong hinihintay mo. Ang totoo magmamahal sa'yo. Your true love. Kasuwal na sabi nito. Nahahapong mo po siya sa couch. Teo Montero? Ikaw ba nagsasalita, ha? Kilala kita. Allergic ka sa salitang pag-ibig. For you, love doesn't exist. And he thought he could be right. Dahil kung totoo may pag-ibig, hindi sana sila broken family at hindi titingin ang mga babae sa panlabas na anyo at kayamanan ng isang lalaki. Gaya ni Andrea sa kanyang daddy. Tumawa si Teo. Yes, that's me. Pero bro, magkaiba tayo ng paniniwala. Kaya huwag ka nang kumontra sa mga sinasabi ko. Minsan na nga lamang ko maging ganito na tagapagbigay ng magandang payo. Sisirain mo pa ang moment ko. Hindi mo man lamang ba bibigyan ng palakpak ang magaling mong best friend? Nakangiti na wika ni Teo. Napapailing na lamang si Tyrone sa kalokohan ni Teo. Maiba tayo. Alam ba ng asawa mo na may trabaho ka talaga? At hindi ka totoong pasaway, palaboy, at walang direksyon sa buhay? Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Wala akong pakialam sa kanya. At nilinaw ko sa kanya na sa papel lamang kami kasal, kaya wala kaming pakialaman sa isa't isa. Kahit ang ama niya ay walang kaalam-alam na meron na siyang sariling negosyo sa Pilipinas, Amerika at France. Masaya siya dahil matatag at malakas ang kita ng cafe-restaurant niya na Deli Tail. 4 na branches niyon sa bansa na matatagpuan sa Makati, Batangas, Laguna at Boracay. Kapag nasa ibang bansa siya, kay Teo siya nagpapatulong sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo. Wala iyong problema sa kaibigan niya dahil ginagawa lamang nitong libangan ang Deli Tail. At isa pa ayon dito, mabubuhay ito at lalago ang sariling negosyo nito kahit nakaupo lamang ito sa isang tabi, which was partly true. Hindi alam ng kanyang papa ang tungkol sa mga pinagkakaabalahan niya dahil hindi naman siya sa mansyon umuuwi kundi sa Tagaytay. Kaya nga, ang akala ng ibang tao na isa siyang walang kwentang anak
na lumulustay lamang ng pera ng kanyang ama, kaya pinagtatawanan lamang niya iyon. Hindi ba siya umiiyak? Tanong sa kanya ni Theo. Naalala ni Tyrone ang itsura ni Andrea nang iwan niya ito. Nakaramdam na naman siya ng guilt. Hindi naman. Anong ginagawa niya sa inyo kapag umaalis ka? Tiyak na bored na siya sa bahay. Wika pa ni Theo. I don't think so. Paano mo nasabi? Nginisian niya ito. I have a lot of CCTV and cameras in my house. Kaya alam ko ang kilos at galaw ni Andrea. Mukhang nag-e-enjoy naman siya sa bahay. Ngumiti sa kanya si Theo na makahulugan. Ikaw ha? Hindi halatang concern sa iyong asawa. Pinagalitan niya ito. Hindi ko siya binabantayan kung iyan ang iyong akala. Those scams are for security. And like I said, wala akong pakialam sa kanya. Oh, di nga. Eh bakit alam mo ang bawat kilos at galaw niya? Pili yung ngumisi si Theo. Naiiling na lamang na akma siyang tatayo. Oh, saan ka pupunta? Maghahanap ng babaeng pipikot sa'yo. Dinig na dinig ni Tyrone ang malakas sa tawa ni Theo kahit nakalabas na siya ng opisina nito. Umiibig na nga ba siya sa kanyang asawa? Paano niya tatanggapin ang katotohanan iyon? At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.